balik tayo dun sa generational wealth. I'm sure na sa generation natin, we both came from family na hindi naman talaga well off. Ako, galing ako sa mahirap na pamilya. Talagang, Same. Yung struggles, di ba? Breadwinner. Only child. Only child. Ako naman, marami akong kapatid. So, may sinusuportan pa rin akong mga nakababata sa akin. Is it really possible na ma-achieve natin yung generational wealth that we would like to have for our future generations? Yes, very possible siya. Especially if meron kang dinedevelop na skill as of the moment. So, very important yon kasi ngayon, pag wala ka talagang alam, wala kang kikitain. And you can scale that Katulad ni Kael, is a photographer now, di ba? Dati siyang teacher. So, nag-invest siya sa skill niya sa photography. Yes. Nag-i-invest siya sa business, nagtayo siya ng studio, racket and everything. With that, tataas yung income because you are investing with the skill to generate more income. So, as of the moment, feeling ko, at our generation, kaya naman. And sa generation din natin, mas practical na yung mga tao. Yes. Mas pinipili na yung aling yung makakapagbigay sa akin ng fortune versus magtitiis ako sa ganitong trabaho na hindi ko naman ang kakahinatnan in the near future. Parang ganun. So, I think, yes, possible naman sa atin na mga nasa middle class. Okay, so possible, guys. So possible naman. Actually, alisin na natin yung middle Kasi unang-una, hindi na nasa middle. Wala na sa middle. Kumbaga, guys, it's a sharing of life experiences. Hindi ako nanggaling sa middle class Same. Yun. Hindi kami nanggaling sa middle class. I came from poor family talaga. Yun nga, yung binanggit kanina yung income, when I was still in college, parang hindi nga umabot ng 10K yung income ng family namin kasi parang naman ng parents ko walang work. So, kung tatanungin niyo ako ngayon, paano nagawa ng parents ko na ma-survive namin, hindi ko rin alam, actually. Pero, part of that is yung pangutang. Totoo naman yun. Then, scholar din pala, guys. And yes, scholar ako nung college. So, it really helped na naka-survive ako for the entire 4 years ng college life ko. But after graduating kasi, ayun, so nag-work agad. What's really best about sa course din naman namin na biology, BS Biology for Teacher. So, you don't just teach students, you can actually choose another career. Para sa akin, di ba, hindi ako nagturo agad. So, I decided to work in an office setup. So, I saw photography, videography talaga as one of the possible skills that I can immerse myself or I can have myself improve at. Kasi nung time na yon, nabibigyan ako ng camera, pinapasahan ako ng camera sa office namin. Ako yung magpipicture, ganyan. And yung brother ko actually, nag-start na siya ng photography niya nung college pa lang ako. So minsan nahihirap ko yung camera. Inaral ko. Knowing I have a background in arts, nagdo-drawing kasi ako noon. Ayun, college time guys, nagdo-drawing ako. May mga client ako na mga kaklase ko or mga friends ko nagpapa-charcoal sketch. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin na kapag gusto mo talaga, may paraan. May paraan talaga. We should not limit ourselves kasi na kasi mahirap ako, eto na. Although, we should not also invalidate those people na who are really having a hard time kasi mahirap talaga. Magkakaiba tayo ng pinagdadaanan, magkakaiba tayo ng pacing. But parang additional lang din. Hindi dapat na palaging isipin na hanggang dun lang. Yes. Dapat we are constantly looking for opportunities na hindi mo man siya gusto sa umpisa, pero wala kang choice wala kang option kundi aralin yon because that is something that will give you fortune in the long run. And at the same time, eventually mamahalin mo rin naman yan. Kailangan mo lang mag-explore. Yes, that's true. So, sige. Baka pwede tayo makapagbigay ng mga possible starter na pwedeng gawin ng mga friends natin diyan. Especially those who are having financial problem like in managing their money towards yun nga sa goal natin na magkaroon ng generational wealth. What could people do? Diba? What are the possible activities or practices that they can start? Siguro start with students muna tayo sa mga audience natin ng mga estudyante.
Siguro marami nang gumagawa nito. Marami ngayon yung may phone naman, 'di ba? Karamihan ng mga students ngayon. So you can start with affiliate marketing. Oh, So usong-uso yun sa TikTok ngayon, guys, Yeah. no? Marami nang kumikita diyan sa affiliate marketing. So basically, affiliate marketing is that may mga negosyante, may produkto sila. Ang gagawin mo lang, i-video mo yung produkto nila, i-review mo, and then i-attach mo yung parang yellow basket dun sa video Yes, mo. actually I tried. Nag-sign up ako sa TikTok market Mm-mm. as an affiliate marketer. Mhm. Yun lang yung term. Na kapag may mga products ako binibili sa TikTok, like for example, yung microphone, yung karaoke's PH, tinry ko yun ng affiliate. Although, it didn't work on pero yun nga, kumbaga hindi mo kasi, we never know kung kailan makiklik. So, nasa creativity mo din yan on how you will deliver the video that you will make and let the people engage in at i-click yung yellow basket para bilhin yan. At kumita ka. Know your skill. Kasi doon mag-uumpisa eh. Parang, ano yung skill na kaya mong i-offer to people. Kasi, and then, doon ka mag-i-start talaga eh. Like, katulad ni Kael, marunong siya mag-drawing before, di ba? Marunong siya mag-arts. Yun yung ino-offer niya sa people. O, magpa-drawing kayo sa akin, etc. Kahit magkano nun. Kahit nga pagkain, kahit makalibre lang ako ng pamasahe nun. Okay sa akin. Hindi ako nagre-reklamo na kumbaga gusto ko gato yung bayad. No. Kasi ang instinct ko nun is survival. Survival pa lang talaga. So parang hindi ka pwede umarte, di ba? Yes. Kung anong nandyan, kailangan mong i-work around. Yes. Kung ano yung kayang i-offer, as long as it's money, there's something in return, go ako. Go yan. Wala akong problema doon. If you are a working professional already, no, I highly recommend na mag-part-time kayo. So, kung may laptop naman kayo, apply for VAs. Yeah. Ganyan, di ba? So, VA na may mga, ang tawag nito, 4 hours a day lang. Minsan, flexible. It's up to you. Or, pwede kayong mag-reseller. So, sa mga office mates nyo, di ba? May mga produktong binibenta. O, maliit lang na capital lang kailangan nyo doon. Minsan nga, wala pa eh. I actually tried Mag-resell. Naging reseller kami ng Pampangas West products dati. So, actually, that's the business that I gave to my parents. Pero, okay lang, di nag-work. Kasi, syempre, di naman sa lahat ng, area din kasi, i-consider na natin yung area. Hindi naman yan dahil lang sa sipag. Kailangan mo rin consider kung yung area nyo ba ay, yung marketplace mo, yung people around you, ay bibili. Another, pa yung matrinay ko noon? Toys. Yan. Anong toys to? Hindi. Nagbenta ako nun ng mga figures, mga collectible figures, Marvels, anime, yan. Nag-invest din ako sa ganun na actually maganda yung income generation doon. Ang kailangan mo lang i-manage doon is kailan mag-spike yung value ng isang item. Especially, timing. Yes, yung timing talaga. Na kailan magte-trend, let's say, ngayon sa anime world, sobrang sikat ng One Piece, sobrang sikat ng Haikyuu. So, yung mga items na related sa mga anime na sobrang sikat ngayon, sila yung may mataas na value so far. Even sa mga Marvel characters, even sa shoes, wag na tayo lumayo. Sa shoes na lang. Until now, yung karamihan ng mga sapatos din ni Kobe Bryant, mahal. Tumaas ang value sa StockX. So, basically, parang you choose a niche. Ang niche kasi tawag dun eh. Kapag ka kasi nakapili ka, for example, entertainment or toys, talagang ang mga tao dyan, enthusiastic talaga. Talagang naghahanap sila. And halimbawa, watches, diba? Yes. Shoes, yun nga. Tapos, ano pa ba? Yung mga alahas, mga ganon. So, niche kasi yan eh. So, talagang pag yung tao mahilig sa ganon, talagang bubuhos ang pera nila sa bubuhos. Pero timing talaga, guys. Timing. Sa ganong klaseng mundo, yung pag-resell, ano rin yan eh, para panapanahon din. So, may panahon din na, medyo bagsak. May panahon naman na talagang magugulat ka, sunod-sunod yung mga, inquiries mo, yung benta mo. Pero, kailangan mong piliin. Pero yung mga timeless na pwedeng pagkakitaan, food. Yes, halimbawa, yung parent mo marunong magluto or ikaw marunong ka magluto, then mga office mate mo pa-order.
Di ba? Ako, nagpa-order ako ng food dyan sa school. Yung isang beses na parang celebration yata ng birthday ng isang co-teacher ko dati. Ikaw nagluto? Ako nagluto ng adobo. Yes. Umorder siya ng adobo sa akin. Dalawang container ng adobo. Diba? Maraming paraan talaga, guys. At saka guys, if hindi kayo marunong magluto, you can start practicing on your own. Kasi Yes. may YouTube naman, nandiyan yung mga recipe. Totoo. And kami nga parang we are planning naman na ewan ko kung mag-materialize yung mga vegan food naman kami ni Rio. Oh, that's nice. So, Diba? ayun. So, talagang kailangan mo maging creative talaga. Yes. Paano? And, yun nga guys, multiple sources of income. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon na sobrang taas na ng mga bilihin, yes, for some, siguro dahil malaki talaga yung income nila, they can depend on one income. Pero most of the time, it's really better for us to have multiple sources of income. Kasi paano kung di natin pag-darasal, pero paano kung mag-flank yung isang source of income mo or yung main source of income mo? What will happen to you? Diba? Ay, siguro may question ako sa dyan, Kael. What if may work naman, Oo. pero aalis siya 6 a.m. ng umaga, uuwi 9 p.m. So, may mga suggestion ka kaya pagka ganung kasiksik yung schedule for other source of income? Ang hirap, no? Mahirap, pero teka. Sige. Okay, kasi maganda yung question eh. Sa case ko ngayon, na naranasan ko rin naman yun dati. While sa travel, although it doesn't work to all people kasi may iba physical ang trabaho, yung iba naman mental, which is draining din. So, nasa sayo na lang yun kung talagang yung drive kasi. Oo. Yun yung first na kailangan mong i-question sa sarili mo. Iba-iba. May drive ka ba na to exert More. extra effort Oo. to go beyond the miles na ginagawa mo na? Kung meron kang ganun, then most likely, yung i-share namin, possible mong gawin. Halimbawa, yung extra time mo habang nasa travel ka. At may skills ka. For example, balik tayo sa college situation. Kaya ko mag-drawing, di ba? So, ang gagawin ko, hanap ako ng mga possible clients. Hanap ako baka gusto niyo po mag-drawing habang nasa biyahe. Kasi, ang kagandahan sa panahon ngayon, yung accessibility to communicate with other people, sobrang bilis. Sobrang dali. Unlike dati, when I say dati, hindi naman namin time yun, pero yung noon talaga na, ang hirap makakonekta sa ibang tao para lang makapagbenta ka. Yes. Ngayon, sobrang dali na. And TikTok, Facebook, Yes. Instagram. And then, balik tayo dun sa affiliate, marketing. Na, habang nasa biyahe ka, look for products na pwede mong ito, medyo malapit sa puso ko, try kong gumawa ng video about this. Okay? So, ano pa? Content creation. Ayan. Sa content creation kasi, hindi man agad-agad pumapasok yung pera. Pero, kapag na-hit mo kasi yung niche mo, ayan, kailangan mo muna kasing i-trim down. Sino ka nga ba talaga? Ano nga ba talaga yung gusto mong i-share? Find yourself. Or ano ba yung gusto mong makita ng tao about sa'yo? Yes. Kapag nakuha mo yun at yung tao na manunod dun ay nakuha mo na-gather mo sila, that's the time that possible income can start. The possible income can follow. So, basically, ang point na gusto naming sabihin sa inyo guys, halimbawa, you have a work na 6 to 6, ganyan, or 6 to 9, nakaka-uwi. Wala talagang choice kundi mag-sacrifice talaga. Yes, sacrifice. Ano talaga, sacrifice. When you're aiming for something high, there's always a sacrifice Kapalit, diba? Equivalent to that. Like for example, ngayon, sa situation natin na we came from poor families or yun nga, not really the middle class, and we're trying to, I'm trying to be rich. Gusto kong yumaman. Not because gusto ko lang magkaroon ng maraming pera, but to open an opportunity rin to other people. Kasi alam ko yung feeling ng pagiging mahirap. Yes. Alam ko yung feeling ng kawalan ng pera. So, eto, meron akong studio, photography and videography studio. Masarap sa pakiramdam na nakakapagbigay din ako ng opportunity sa iba pang creatives tulad ko na magkaroon ng income when the times na may mga malalaking projects talaga ako nahahawakan. And
Pero ang kapalit nun is yung time. Pagod. Yung pagod. Lalong-lalo na nung hindi ko pa to ginagawa full-time. Imagine guys, Monday to Friday, teacher ako. And then, at night, naghahanap ako ng kliyente. Sabado, Linggo, events. Nasa mga projects ako. So, instead of resting on Sunday or on Saturday or both, I decided to sacrifice those days para lang tumaas yung income ko exponentially. Tapos, yun nga, full-time teacher pa ako, part-time photographer, videographer noon. Pumasok pa ako sa mundo ng insurance industry. Finance, Oo, sa financial industry. Na, tinatanong ako minsan ng mga kaibigan ko, kaya mo pa ba? Sabi ko, oo. Kasi andun yung drive. Nandun yung drive na you would like to change your life so that yung advocacy mo to change other people's lives as well. Kasi, naituro sa amin yung motto sa FINMA. Plug ko na rin yung FINMA scholarship, yung scholarship na nagpaaral sa akin. Making lives better. Naniniwala talaga ako na we can make our lives better if we just choose to make that happen. Kung pinili natin na maging totoo yon, i-manifest natin. And manifesting doesn't come only by means of thinking about it. You have to work on it. Work hard. Yes, you have to work hard. Sacrifice. Ganun talaga. Walang other option. So, para mag-manifest yung gusto mong i-manifest. Yes. Wala naman taong yumaman na nakatunganga lang eh. Wala. Walang tao ang umangat sa buhay paunti-unti na nakaupo lang. Lahat ng tao na nakita nyo, whether nakapagtapos ng pag-aaral o hindi, ayun. So, maging inclusive tayo dito. Hindi naman kailangan nakapagtapos lang eh. Kumaga, lahat ng tao dumiskarte, nagpakapagod para lang ma-achieve nila yung gusto nila ma-achieve ngayon. Naniniwala ako doon. Ayun. Naniniwala ako doon. And, sacrifice, guys. And we have to understand as well that in this economy in the Philippines, ang mga nasa negosyo ang pinapaboran ng government. Yeah. Ayan. Totoo. So, may mga natatanggap ang mga negosyante na mga incentives. Okay, mga tax incentives, mas mababa ang binabayaran na tax compared to employees. And because hindi dahil para lamangan or hindi para lumamang ang mga negosyante sa mga empleyado, but because the government is looking for an opportunity na yung mga tao niya or yung mga citizens niya is to try having or starting a business. So, pumunta sa sales, investments, parang gano'n. Nasa monetary. So, and kung tayo ngayon ay empleyado at wala pa tayong ini-start na side hustle or side business, then you have to think na kailangan mo nang mag-start. Kasi doon na papunta yung bansa natin. Yes. So, because again, Philippines is an emerging market. Maganda ang economy natin, maganda ang patutunguhan. Oo, naiintindihan ko na baka hindi nyo pa nararamdaman. Yes. But the number says, no, na maganda ang patutunguhan natin in terms of business and investments. Yeah. And I have attended seminars, seminars about sa economical status natin. And nakakagulat actually, nakakagulat na makita na we are up there. Oo. No? Parang gano'n. Ano pala, okay pala ang Philippines so far. Compared Although, to other. hindi talaga natin siya mararamdaman agad. Kasi gradual. Gradual talaga siya. Yun naman yun. Pero the numbers, statistics talaga, yun yung magpapakita sa'yo ng data na, okay. So, there's hope. There's hope na ang Philippines, hoping in the future talaga na mag-manifest yung numbers na yun. At saka guys, no, para dun sa mga viewers natin, ano pang purpose ng mga numbers na yun kung hindi naman maramdaman? Kasi may mga ganun minsan nagsasabi na, wala namang kwenta yung mga numbers na yan kung hindi mararamdaman ng mga tao. Ganito kasi guys, no, if people or if yung mga experts natin will look for naramdaman mo ba o hindi, people will generally say, hindi anong gagawin nila? Diba? Parang wala silang benchmark on what they can do pa kasi that's a subjective assessment of what is really happening. Subjective, naramdaman mo ba? But if we are going to look for numbers, ilang percent ba yung inangat?
ilang percent yung ganito, etc., etc., ilang dolyar yung pumasok, Yeah. ganyan. Then we have a benchmark. Okay, so Philippines is parang umaangat talaga paunti-unti, something like that. But kailangan talaga natin magtiis no, na hindi pa talaga siya mararamdaman ngayon. Yes. So, it's the next generation probably na yung makatama nun. yung sila yung makakatamasa talaga. Lagi naman in terms of any improvement sa society, ang nakakaramdam niyan or ang magbe-benefit diyan is Always the next generation. Usually decades talaga ang kailangang mas spend ng society natin para lang yung sinasabi natin na ito na pala yun sa kanila yun. Sa kanila. So hindi natin mararamdaman ngayon, pero okay lang. At least yun yung patutunguhan. And we have to understand as well, guys, na we are the drivers of the economy ngayon. And kailangan talaga nating magsakripisyo para dun sa susunod na henerasyon. Ganun talaga siya. And if you really want to experience a good life, umangat yung income, maging maganda ang buhay ng susunod na henerasyon, then we have to start it with ourselves talaga. Wala nang ibang option We cannot always expect other people to do it for us. Wala. Hindi natin pwedeng i-expect na yung mga negosyante ngayon ay taasan ang benepisyo natin. Hindi natin ma-expect yun. Because it's always a domino effect. Pag nagtaas sila ng benefits sa'yo, tataas ang services, tataas ang product, tataas ang bilihin. Yes. So, it's a domino effect. So, our goal is to look for options, is to look for possible opportunities na makakapag-generate sa atin ng mas malaking income talaga. Wala na ibang option ako nakikita maliban dun. Kasi if we are going to wait for salary increase always, hanggang kailan tayo maghihintay for salary increase? Ayun, sige, puntahan natin yung salary increase. Even if there's a salary increase, knowing na ang bilis ng inflation, hindi yung mahabol hindi nag-a-align yung salary increase mo doon sa inflation na nangyayari sa mga bilihin. So, mamili ka, kailangan bang magpantay sila or mag-generate ka ng multiple sources of income para lang umangat siya at malampasan mo yung inflation. Diba? And parang it's a sign then or it's a signal that the government is telling you that we need to be productive 3 times, 4 times, 5 times more than our capacity. Parang ganun. Yes. Kailangan talaga. Wala nang ibang option. Or kung ayaw mo ng ganung sistema, there's always abroad. Kung yun. Pero if you really want to stay here in the Philippines, talagang banat ng buto, no? Yes. Ganun. Ikaw ba naisip mo ba mag-abroad? Sumagi sa isip ko, pero parang mas masaya dito. And nakikita ko kasi that the opportunities in the Philippines is parang limitless. So, kailangan mo lang ma-discover yung opportunity na yun. Again, if you are in the business mind, parang nandun ka geared towards business, napakaraming opportunity dito. But if you want to become an employee, then hindi masyadong maganda siguro. In general, in general, hindi masyadong maganda dito sa atin. But if you want to become an employee, then there's always abroad naman, guys, no? So, makakatulong pa rin naman kayo sa bansa kasi nagre-remit pa rin naman kayo ng dolyar. Yes. So, kumbaga, mag-ibang bansa kayo kung gusto niyo ng fast return. Fast return. Fast return talaga na. Kung hindi na, pero yun nga, kung gusto niyo rin naman, may iba kasi na nangibang bansa because they would like to have a new environment naman. So, that's up to Pwede you. rin, no? Pero we're talking about more on generating income. So, kung gusto mo ng fast return sa pagod mo, then look for an opportunity sa ibang bansa. But again, looking for an opportunity sa ibang bansa, there's an equivalent na sacrifice and competence din. Na you have to be competent. Hindi ka basta-basta tatanggipin din sa ibang bansa kung hindi mo na-polish or hindi mo masyado nabigyan din ng panahon na mahinog ka. Ayun. And then, ano pa ba? Sa ibang bansa, adjustment din because of the culture. Yes. So, especially sa West, guys, very egalitarian. Big sabihin, very individualistic sila ron. Versus dito sa atin, community. So, the sense of community meron dito, doon wala masyado. So, based na rin sa mga nakausap ko. Mga kwento ng friends ko na nagtuturo na ngayon doon. Na may minsan nakikita pa akong post, gusto na nila umuwi dito sa Philippines, di ba?
So, marami kayong mga kailangan i-sacrifice. Mostly Yeah. emotional din. And yung skill, if you have the skill, okay na yun. But mainly, the emotional side ang Oo, masasacrifice totoo. mo dyan. Mental health mo din. So, yun, nagkukwento sila minsan na ayoko na dito, pare, ganyan. So, nagtitiis lang because of the family. Parang Totoo yun. ayun. Talagang laban, survival. Survival Oo. talaga. Matira mayaman. Matira mayaman. Actually, ang ganda ng line na yun. Yung hindi siya matira matibay, matira mayaman. So, kung gusto mo talagang umangat, kailangan ilaban mo talaga yung pangarap mo. Kailangan mo talaga ilaban yun. So, with that, Yeah, with that, so thank you guys. Please stay tuned sa mga susunod natin na episodes, sa mga susunod natin na podcast series. It's me, Mikael, and together with me, Francis Angeles. We are both financial advisors and business men or Yeah. entrepreneurs. And so, support, mga social media. social media guys, Angeles Francis sa IG and TikTok, Angeles Francis lang din. Facebook, Francis Angeles. Yeah. So, yun lang. Guys, follow nyo to kasi meron siyang 60-day challenge Yes. na where you can learn how to Manage your income or yung untitled ko nga doon, Personal Finance Empowerment Journey. it's very important guys and it's very beneficial para sa inyo. And- Kahit sa akin, pinapanood ko yun. Minsan napapareflect ako, tama ba yung ginagawa ko? Ayun. So may makukuha ka talaga guys. At saka very hindi siya intermediate level. So pang beginner. So if you're a beginner learning how to manage your money, then yun, follow lang po kayo. Everyday ako nagpo-post for 60 days. Nas day 9 na ako today. So panoorin nyo guys ha. Follow na. Okay? Bye! Bye!